a response, a comment on the second point of the good gentleman from Taguigan Pateros, because there's nothing funny or illogical in and between the motion of the minority leader and the seconding of this representation. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Sa usaping yan, sundin lang natin ang konstitusyon. And I wasn't making fun of it. Ang sinasabi ko po, the reality is may tama't mali, may moral, immoral, may legal at illegal. Hopefully, dun tayo parati sa tama. Hopefully, ang legal, yun din ang moral. Ang problema in a collegial body, Senate, House, Commission on Appointments, we move as one based sa pagboboto. So it's just showing the irony that if the minority leader was moving that we've convened now, and the deputy minority leader was saying, you don't need a vote. But if you can vote whether it's now or Wednesday, then I can also argue, then I can also move na saka na. If you can vote whether today or Wednesday, then you can also vote na next Monday or next Thursday. So that is the paradox we are in today. So whatever decision we make, sana may wisdom. Sana matupad ang konstitusyon, dapat matupad ang konstitusyon, dapat ang kalooban ng ating mga kababayan. But the reality is po, we will be acting as a body and the vote will matter. So yun lang po, and I don't have a debate. I respect what the majority and deputy minority leader has stated. You know, as I said, some of what they say I agree with, but we have to find it in our hearts that even if we disagree, we support the chamber. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat. Ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po.